Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Ilang minutong pagbulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Kristo. Ang ating pagbulay-bulayan sa magandang umaga ng Sabado ay matatagpuan sa Mateo kapitulo 22, talatang 33 hanggang 40. Ngunit ang marinig ng mga Parisiyo na napatahimik ni Jesus ang mga Sadusiyo, sila ay nagtipon-tipon. Ang isa sa kanila na dalubhasa sa kautusan ay nagtanong kay Jesus na sinusubukan siya. Sinabi niya, "Guro, alin ang pinakadakilang utos sa kautusan?" Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang una at pinakadakilang utos. Ang pangalawa ay katulad din nito, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili." Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang lahat ng bagay nasa mga kautusan ng mga propeta. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapis at nagpapakumbaba sa iyong harapan na humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos. Bigyan niyo po kami ng karunungan upang makasunod sa iyong kalooban. At gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Dapat kang sambahin at papurihan dahil sa ginawa ninyo sa amin, sa pagliligtas mo doon sa krus ng Kalbaryo dahil sa aming mga kasalanan. In Jesus' mighty name, Amen. Ang pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa ay hindi maaaring paghiwalayin. Napakaraming batas ang umiiral sa ibabaw ng mundo, subalit may higit pa ba sa batas ng Diyos? Ganito ang ating mababasa sa mabuting balita tungkol sa pagtatanong ng isang Parisiyo kay Jesus kung alin sa Jewish law ang pinakamahalaga. Ang 10 utos ng Diyos ay binuod sa dalawang pinakaimportanteng batas alinsunod sa naging paliwanag ni Jesus sa Parisiyo: ang pagmamahal sa Diyos at ang pagmamahal sa kapwa. Hindi maaaring paghiwalayin ang dalawang utos na ito. Lagi itong magkasama, batay na rin sa ilang talata na mababasa sa Biblia. Magmahalan tayo sapagkat una tayong minahal ng Diyos. Kung sinasabi natin mahal natin ang Diyos, pero napuput naman tayo sa ating kapwa, mga sinungaling tayo. Paano nating mamahalin ng Diyos kung ang ating kapwa ay hindi natin kayang mahalin? Ano ang magiging silbi ng ating pag-ibig kung kulang ito ng isang bahagi? Ito man ay maging sa pag-ibig sa Diyos o sa ating kapwa. Si Jesus ang pinag-uugatan ng pag-ibig, kaya paano mapaghiwalay ang pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa? Siya ang sentro at inspirasyon sa lahat ng pag-ibig, sapagkat sukdulan ang pag-ibig na ibinigay niya para sa atin. Inialay niya ang sarili at nagpapako sa krus upang maligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ngunit ngayon, parang hindi natin masyadong nakikita at nararamdaman na mayroong pag-ibig ang tao
sa isa't isa. Ito ay sa kadahilan ng walang pag-ibig sa puso ng ilang tao para sa Diyos at sa kanyang kapwa. Walang nararamdamang pag-ibig ang isang tao sa Diyos dahil mas nangibabaw sa kanya ang pag-ibig sa material na bagay. Mas pinahalagahan ang kayamanan sa lupa. Nawawalan din ng pag-ibig sa kapwa ang isang tao dahil mababa ang pagtingin niya sa iba. Magkakaroon lamang ng katuturan ang isang pag-ibig kung ang pag-ibig natin sa ating kapwa ay gaya ng pag-ibig natin sa Diyos. At magkakaroon ng kabuluhan ang pag-ibig natin sa Diyos kung magagawa nating mahalin at kahabagan ang ating kapwa. Ipadama ng pag-ibig, ipanama ng Panginoon ang labis na pag-ibig niya sa atin at ibalik natin ito sa pamagitan at pagmamahal, pagmamalasakit sa isa't isa. Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw at buhay. Inialay po namin sa inyo ang araw na ito at ang aming pamilya. Gabayan, patubayan niyo po kami sa araw na ito at ilayo sa anumang kapahamakan. Amen.